Captain Remal M. Lopez ng 11 SRC, Executive Officers ni Captain Sandoval. Namalayan ko lang nung kinuha namin yung target na Building 570 na nung nag-assault kami, nang ma-exit na yung tropa, yung mga wounded namin, namalayan ko may tama pala ako dito sa ng M16, pero luckily hindi siya nag-penetrate at hindi bumaon sa Kevlar yung bullet. This is my second life, and then sabi nga nila habang na may nasusugatan ang ranger, lalong tumatakbo. Kaya yun sa amin, trabaho lang at handa namin bukas ang buhay para sa bayan. Go Ranger! During Marawi Siege, XO po ako ni late Captain Romel M. Sandoval na XO ako ng 11 Scout Ranger Company. Yung isang hindi ko makalimutan that time, yung may binigay sa amin na objective, yung dapat makuha namin yung isang building. And ang unang tingin namin na binigay sa building na sa amin na yon ay Montessori, private Montessori siguro ito ng mga bata. Then may bakod siya. Hindi namin kita yung loob kasi mataas yung pader niya. And nagkaroon lang kami ng opportunity na may isang butas na pinalalaki namin that time. And then nung nasa bandang side namin yun kung nakaharap ka sa right side namin yung building na yun, then kukunin namin yun, i-clear para yung sector namin, na sector na designate sa amin, ma-clear din namin. Noong time na yun, sinopen namin yung building, kasi alam namin alam din talaga na nandun yung mga kalaban. Pag upo namin doon sa sitting area namin, may bumabaril sa amin that time. And may naririnig kami na maingay doon sa building na yun. Then sinopen namin yun, mga isang araw namin yun na sinopen para maklear din namin ng maayos. Nung mag-commence na yung pagkuha namin doon sa target na yun, bale, nauna yung team ni Sergeant Agusin, tapos sinundan ko yun, yung team na yun, yung papasok na yun. Pagpasok ng lead scout, guide, tapos yung team leader, Sergeant Agusin, na kaputukan that time, nakaputukan na, and then, sa hindi naasang pagkakataon na yun, ay tinamaan yung lead scout, guide, at saka yung team leader ko, Sergeant Agusin. I think sa bandang paa siya tinamaan. Parang naalala ko, parang sa bandang paa siya. And bagsak na silang dalawa, ayun tatlo. Nakatago na lang sila sa poste. Kasi yung pagpasok namin, nung makita ko rin yung area na yun, pagpasunod ko siya din ng gusid, nakita ko yung area, doon kami pumasok sa area ng cover court nila. And buti na lang merong ang poste ng cover court nila. Doon nagtago yung tatlo. Naputok pa rin sila, nag-return pa rin sila, even though na may mga tama na sila. And ayaw din namin na may madadaisan ng kalaban at mapinis kami. That time, pagsunod ko rin nung pagsunod ko ngayon, napatago ako sa isang poste rin. Kanya-kanya kami yung poste that time. Pero magkakalapit lang kami sa Dinagusin that time. And then, dito na left, right ng poste, may bumabaril na, hindi na masyado na makuha namin yung kalaban kung nasaan. Yung pala na doon sila sa second floor, sa mga classroom, doon yung iba nakatago. And then, pumutok na sa amin. Buti na lang may poste na pinagtaguan namin that time na naka-save sa amin kahit paano. May nagtangkapan na mag-maneuver dito sa bandang right namin. Tinapunan kami ng improvised na granada nila. Buti na lang hindi siya pumutok.
sakto dun sa bato nila, dun sa tatlo. Buti na lang hindi siya pumutok. And na yung nagbato na yun, tumakbo man yun. Tumakbo yung palayo that time. Then, nag-message kami, nag-radio message kami kay CO na yun nga, ibigay namin yung may tama namin na tatlo and then kailangan namin ilabas. Then, nagkawa na, base of fire na yung estudyante and then itong ibang tropa na hindi nakapasok sa loob dahil nga doon sa pader, nakatulong siya sa pader, nagtulong-tulong din kami para makuha yung tatlo na tropa. Then, nung humupa na yung firefight, nakuha din namin yung tatlo and nailabas din yan and then naiibak yun sa ospital. Nung nasa TCP na ako that time nung na yun, na nag-report na, sinasabi ko na yung kung ano nangyari doon sa loob, kung anong gagawin sa sunod. And then, napansin ni Late Sandoval yung cable ko, bakit butas at may tama. Nung makita ko nga, nung tinignan ko, binirepay ko, nandun pala yung kanong M16. Buti na lang, meron kasi doon sa Kevlar, meron siyang Rhino lang sa NBG. And then doon siya tumama sa bandang bakal niya and then nang penetrate siya sa Kevlar. Buti na lang hindi lumusot talaga doon sa inch na lang. At ako pala yung mas critical that time na sa ulo ang tama. Nung makita ko, na-verify ko yung kuha na yun, kuha ko na ito, nakaramdam din talaga ako ng kaba noong that time na yun. Pero hindi ko pinakita sa tropa. Hindi ko pinakita yung kuha na yun na kinabahan ako. Bagkus ay ginawa ko pa na nararapat. Nagpatuloy kami na parang baliwala lang sa akin yung nangyari. And kailangan kong ma-accomplish yung mission na binigay sa amin. Nagpatuloy kami for second attempt na another side na entry naman kami pumasok. Nung second attempt na yon, nakuha namin, nakapasok kami lahat. Napasok ng isang buong team yung eskwela, yung Montessori na yun, and then nakamaneuver kami, na-clear namin pati yung second floor. And doon namin nakita kung saan mga nagpwesto yung kalaban, pati yung sa baba, sa may ground floor. Nung sabi ko nga sa sarili ko that time, ingat lang at trabaho ay trabaho, mission ay mission. Dapat gampanan kung ano man naatang sa atin. And gawin ko ano nararapat. Yung takot, nandiyan na sa sarili pero pag pinaglabanan mo, i-apply mo yung SOPs, TTPs, and mga itinuro para sa ikagaganda at kabubuti na at ikakamit na mission ay mapapagtagumpayan. Hindi ko naman yung sarili ko, na tao rin lang na natatakot. Pero pinaglalabanan, napaglabanan. And sabi ko nga, nakuha din namin yung target na binigay sa amin. Sa mga tropa ko noon, lalong kahit na nakita nila yung tropa na wounded na team leader, lalo silang, andun yung eagerness pa rin. Andun pa rin yung ang tapang sa sarili nila na makuha at ma-accomplish yung mission na binigay sa amin. Dahil sa pagtutulungan, camaraderie, unity ng ranger, nakuha din yung binigay sa amin na target. Yung pangalawa yung pangalawa naman ay yun kay Late Sandoval. Bali, 2 attempt din namin nakuha yon. Nung una, nung kasama namin yung 10 company, may objective sila. Ang objective nila yung
area na kung saan dadaan yung 11 company. Nung papasukin namin, i-clear ng 10 company yung area nila, napwestuhan kami ng kalaban doon, napwestuhan din yung land bank. And nawundidan pa yung 10 company that time. Then masyadong malakas talaga stronghold yung area na yun. Then napilitan kami na mag-backtrack muna ulit. And nag-recommend na kailangan is-open pa rin ulit namin yung area. Then once sinopen na yun, open yung area, then nag-second attempt kami ulit. Nung time na yun, nakuha ng 10 company yung staging area, and then nakadaan yung 11 company, na-clear yung third, fourth floor, and then to ground floor. Second, and then to the ground floor. Doon na sa ground floor nangyari yung nawundid yung team leader namin na si Sergeant Mante. And that time na naghahanap naghahanap si CEO kung saan namin dadaanin. Kasi doon sa daan na kung saan sila dumaan, tumindi na yung putok ng mga kalaban. Meron na nanggagaling sa kaliwa, meron na nanggagaling na rin sa unahan. And then, nung hindi talaga makuha yun ng ganun lang, kaya nag-isip kami, nagbutas kami sa bandang taas na sakto naman na bumaba doon sa parang stock room ng land bank. Then doon, masyadong matigas yung semento, matigas yung building na yun. Nahirapan kami para gumawa ng butas para doon dumaan yung tropa ng mag-recover kay Sergeant Mante. No, pag-ikot noon, naghanap ng ibang way si Late Sandoval, and then nakita niya doon sa area ng 10 company sa baba. And then nakita niya yung isang possible na daan, and then pinuntahan niya si Sergeant Mante. That time, okay pa Sergeant Mante and si CEO. And then yun nga, tinamaan na si CEO ng bala that time. Then bumagsak na siya. Bumagsak niya, sama sila ni Sergeant Mante doon. And then nabutas din namin yung sa tagal ng pagbubukuan namin na kasi masyadong matigas talaga yung area ng may stock room na yun. Nabutas namin ay nakapasok yung tropa na mag-recover sa kina CEO at kay Sergeant Mante. Pinarecover namin ng una yung si CEO, si Late Sandoval, then sa mga ay patay na that time si CEO. Then sinunod si Sergeant Mante, and then that time may kumpalang buhay pa si Sergeant Mante. Then nung time na yon, nalungkot yung buong kumpanya, pero andun pa rin na yung lungkot na yung CEO namin ay namatay, pero andun pa rin yung spirit ng company na ituloy kung ano man mission ng ibibigay pa sa amin na i-clear namin ng mga building. Andun pa rin yung unity, eagerness at tapang ng tropa na ituloy kung ano man yung ibibigay pa. Then ako yung pumalit nag-replace muna kay Late Sandoval, and then binaktrack muna kami para makapag-rest ng konti, and then yun, nandun pa yung tropa, buo pa rin loob, and then tapang, even doon, nandun yung lungkutan na nawala yung CEO namin, pero handa pa rin kami bumalik that time doon sa battle area para lang magampanan kung ano man dapat namin na gawin as a Scout Ranger. Sa mga kabataan ngayon na nandyan, masabi ko lang na pagdating ng panahon at tinawag tayo ng ating bayan upang magsilbi at maprotektahan ang ating bansa, ibigay natin kung ano yung nararapat, ibigay natin ang buong suporta natin para ipagtanggol ang ating buong bayan. Dati rin ako, reserve din ako.
Galing ako ng ROTC unit. And then, pinagmamalaki ko yon. And narito ako sa Scout Ranger. And marami akong natutunan. Pagdating sa leadership, sa mga TTP, marami akong natutunan. At nung may apply ito, narito ko ngayon na nasa harapan nyo, na muntik ng critical that time, pero nakasurvive. And sa awa ng Diyos, buhay at nakarating sa harapan nitong ito at nagsasalita sa harapan ito at nagpapatunay na hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Diyos. Gawin natin ang tama at patuloy tayong tutulungan ng Diyos at mahalin natin at huwag kalimutan na magpasalamat sa Diyos. Yun lamang at maraming salamat.